Ano ba yan? Patay lahat. Di atay. Oy! Peste! Alright, for today's video, no, ang topic natin ngayon is about Lumetri OS. Marami kasi ako nakikitang comment dyan na kung po pwede daw ito sa mga gaming build or mid-gaming build setup, no? So, actually, pwede naman. Hindi lang ginawa ang operating system na to, yung mga modified OS, para sa mga low-end PC or low-end laptop. So, po pwede rin natin to gamitin sa may mga business. So, tara, napahaba na naman tayo sa intro. Let's go! Alright, so ito yung system unit natin, no? Naka 8GB tayo na GPU, RX 580, and then yung processor natin is Intel i5 na 12 Gen, no? And then naka 16GB RAM tayo. So, tara, start na tayo mag-format para makita nyo rin kung gaano siya kabilis mag-format. Alright, so next lang natin. So, fresh format tayo. Delete ko lang muna to. New, apply, okay. And then format, okay. May timer ako dito. Sabay natin siyang i-start para makita nyo kung gaano siya kabilis i-format, no? So, 1, 2, 3, let's go. Right, pag nag-restart siya, tanggalin nyo na yung flash drive. So, nasa 1 minute and 55 seconds. So, ayan, tapos na siya i-format. Driver na lang ang kulang. So, dito sa tools, makikita nyo yung laman ng folder niya. So, installan ko muna to ng mga driver and so on and so on. And then, proceed tayo dun sa test ng games and test print. And yung mga application like Adobe Photoshop, lalagay na rin natin. A few moments later. Okay, tapos punta tayo sa control. And then punta tayo dito sa network, user account. Sorry. Dito sa device and printer. And then there you go, makita nyo na yung Epson natin dito, no? Right click natin. Printer properties. And then print test page tayo. Close. Okay. So, yun. Kita nyo. O, diba? Stig. So, close lang natin. Now, test natin yung Adobe Photoshop. And then, file, new. Okay. Close. So, parang normal na OS lang din naman to, guys, no? Ayan. Yun nga lang kasi, mas lighter lang siya. Marami lang talagang features na tinanggal dito para mas maging mabilis siya at mapakinabangan natin tayong mga low-end PC, no? So, yung specs ng PC pala natin, nakita nyo na ba? So, i5 tayo na 12 Gen. Okay, 16GB RAM. And then sa GPU natin, display adapter. There you go. Diba? RX 580. Okay. So, try muna natin sa games. Right, so test natin dito sa Valorant, no? And, bago natin start yung game, punta tayo dito sa settings. Check natin yung video, graphics quality, high natin. And improve clarity on natin to, sharp on. So close settings and let's play. So as of now 144 FPS. Medyo affected din diyan yung pagre-record natin dito sa screen, no. Uy, tumataas pa. 140 seconds. Warm up. Oy, patay agad. Patay agad. Ay, ano ba yan? Wala nang tutok. Down mo score. But be cool. Now we are here. Here. Fight. I am with you. We are strong. Oy! GG. Dali lang! Re-reload pa lang. Ano ba yan? Patay lahat. Di atay. Oy! Peste! Ganda ng FPS nyo. Patay ka sa akin, Reyna. Ay! Putang. Oy! Wait lang! Okay. Nakita nyo yung FPS, guys? 196 to 108. Napaka-smooth niya. So, yan ha. Nakita nyo naman kung pwede siya sa gaming PC. Napaka-smooth. Nakapag-install din tayo ng application. Nakapag-print din tayo. And na-test na rin natin to sa PisoNet natin, sa laptop. So, all workings naman ng lahat ng mga programs, di ba? And yun.
So, kayo na, bahala. Kung gusto nyo i-try, nandyan yung link. Credits natin kay Giancarlo. Maraming salamat kay Giancarlo, no? Siya yung isa sa pinakamalupit gumawa ng Diskless server yan. Siya yung may akda na itong Lumitri OS. Napakaganda na ito.